So, bali, deliver din po ng PVC roof ni ma'am dito. 11 pieces naman po yung magagamit. Okay na po? Ayaw. Ayaw din? Hala? Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, bali kahapon po is schedule po ng paglagay ng mga tubular dito. Mga tubular na pang roofing. 2x2 po ang ginamit namin dyan. Then yung pinaka base is 2x3. Ayan po. So medyo nanibago kami sa computation kasi mas mahaba po talaga o mas malaki po talaga ang atina. So yung isa namin 2x6 talaga yan. Sakto talaga yon. Since merong 1 meter pa na halos. So sakto lang din na meron kami mga retaso doon sa bahay na pinauwi na lang sa amin ng may-ari. So dadalahin na lang po namin ni Ray dito. Ayan. Kasi kaya kahapon hindi na ikabit yung 2x6. Ayan. So parang mahal din po kasi ng 2x6. Kung bibili lang kami ng mahal 1 meter lang. So ang laki na sobra. Pabilang yung mga yung para sa gate pabilang. So yung pinaka-frame po namin sa gate 2x3 yan, syempre. Tapos ang gagamitin namin is 1x3. May 1x3 tayo pan-design sa gate. Tsaka yung 1x1. Ayun. I-check mo doon. Meron ba 1x1? Oo. Wala ba 1x1? Meron. Nag-order ako nung nakaraan. O hindi pa na ipasok. I-check ko na lang sa resibo. Ayan. Sobra ngayon. 1x11. So actually itong unit ni ma'am is waiting na lang po kami sa curing period po ng ating slab. Siguro ito po pang flooring tsaka plastering pa. So hindi ko lang po alam kung mag-a-add pa po kami ng buhangin. Semento. Okay pa? Sige, maglagay na lang. So sa ganito po kasing klase ng back and front extension, lalo na malaki po yung sukat, mas malaki po yung materyales na magagamit. Kami po ang may bibigay lang namin estimation lang, rough estimate lang, pero yung eksakto wala po kasi araw-araw po, linggo-linggo tumataas po ang presyo ng semento, buhangin, bakal. Ayan. Tsaka dito po kasi sa amin, yung mga tubular na yan, hindi po yan manipis. 2.0 po nakapal niyan. Ang pinaka preferred dire gamitin. So ibig sabihin hindi po talaga tinipid sa materyales. Makapal po talaga yung mga yan. So meron kasi yan mga lang ano ba? 1.2? No? Mga 1.2 medyo manipis. Baka pag tinapakan na agad. Bumaluktot na. So dito po ito po yung deco stone ni ma'am. So dito na lang namin siya nilagay sa labas. Since dito naman po gumagawa sila Ray sa malapit lang, hindi ko po siya mabuksan. Ayan, 4 na box. So hindi lang namin dala yung susi, hindi namin ma-check kung ilang pang semento ang i-add namin. Ayan. Ito naman po is naka-plastering na. Tapos the rest lalagyan ng deco stone. Tapos ito plastering. Waiting na lang po tayo sa curing process. Ayan. Ililipat po yung pinto tsaka bintana dito. Ayan. O diba? So waiting na lang tayo. So sabi ko nga kay ma'am hindi kami po araw-araw talaga makakagawa dahil meron pa kami mga tinatapos. Pero itong bird type naman po kasi sabi ko nga pagdating sa roofing, sa gate, madali lang po yan sa amin.
So, matagal lang po talaga ito. Naghihintay po talaga tayo na matuyo yung slab natin. Ito yung ating 2x6. So, 2x6 natin solid yan. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, bali kahapon po, nagbaklas na ang team dito. Ayan, tabi po. Picture natin. So, bali, naka-schedule po tayo by Monday. Plastering. Ayan po, ito po yung likod natin. Ayan. So, makikita nyo yung Athena, ganito po siya pag once na nagawa na yung kanyang pinaka-extension. Ayan po. So, ang naka-skype po dito, ayun, nakita nyo may plastering na rin to. Oh. Ayan po. Halos nakapag-plastering na rin po pala sa kabilang side. Tapos ito na lang yung konti. Tapos dito po, oh, dito na lang. Tapos baka, hindi ko alam sa schedule bukas kung plastering o i-continue na po yung ating roofing. Dinala namin ma'am dito yung 2x6 na halos nasa 1 meter. Ayan. So yung materials naman natin dito ma'am is safe naman po yan. Nasa labas po talaga yung deco stone. Ayan, wala naman pong gagalaw niyan dito. Ayan po siya. So ito na po yung mga binaklas natin. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. 4:45 na po. Ayan. So, bali today, actually, Saturday, wala pang water, no? Wala. So, bali, nung Saturday, nakapagbaklas na po pala sila. Dito po sa unit nila, sir, bumili na lang po kami ng mga kahoy na pamorma tsaka pangsapin sa slab gawa ng doon po kasi sa project namin sa phase 5, malayo rin kasi yun dito sa phase 6. Medyo gamit na rin po kasi yung mga kahoy. So, kung before lang na alam ko magkakaroon ako ng project na Athena dito, is meron pa ako naging project doon na Armina SF. Yung mga kahoy nun sayang, pinamigay lang talaga ni ma'am. Kasi nga, gusto ni ma'am maging malinis na, wala nang mga tambak-tambak. So, pinamigay niya, depende sa inyo, pwede nyo ipamigay, pwede nyo ipasalo. So, kung halimbawa meron akong project dito sa phase 6, pwede ko po yan ipasalo. Kaso parang wala pa eh. Parang wala pa po. Marami po nag-i-inquire pero yung iba po kasi atrasado gawa ng may iba po kasing block dito sa phase 6 na wala pang, hindi pa abot ng kuryente tsaka tubig. So puro lang sila, inquire lang muna. Ayan. So bali dito po pala, kaninang umaga nagpa-deliver pa kami ng isang mini dam na buhangin, adhesive, tsaka yung 2x2 na tubular. Tapos yung dinala namin ni Reyna na 2x6 na meron kami kasing sobra dun sa bahay. So mahaba po talaga ang Armina. Pagdating po sa materyales, nagulat din kami kasi mas maraming kailangan. Ayun. So kaya po kami nagpa-gate pass pagawa ng para po sa plastering tsaka flooring. Harap tsaka likod. Ayan. So, bali yung ating front extension, nalagyan na rin po siya ng deco stone. Ayan po. So, lahat po ng poste is naka-deco stone. Tapos, itong pinaka-wall natin dito is deco stone din po yung ilalagay. Ayan o. Tapos, yung taas na part po, lalagyan natin siya ng moldura. Kaya hindi po namin sinagad. So, bali, ito po yung pagawa sa amin nila, Sir Dam. Bird-type finish lang po. Ang meron lang deco stone o tiles is yung poste dito sa harap. At saka yung may pintura lang po is yung gate, yung roofing.
May pintura kasi para po hindi kalawangin, pati yung gate. Kaya pinackage po namin yon. Pero kung papresyohan nyo talaga yan ng per gawa, mas mapapamahal pa kayo. So bali yung ating front extension is naka-finish na po yan. Ayan, semi-wrap finish. Ayan dito, naka-finish na. So, bali nga po pala, ulitin ko lang sa pinakakontrata po ng Ray House Makeover, hindi po talaga kami araw-araw gumagawa. Depende po sa schedule ni Ray. Pakiyaw po kasi ang kontrata namin. So, depende po kay Ray kung saan po sila papagawin. Sabi po. Yan, so bali, ganito po yung itsura niya. So may mga biga tayo dito. Pati rin po dito naglagay din po kami. Ayan. So, i-consider nyo talagang magastos kasi sabi ko nga sa inyo, bakal pa lang, semento pa lang, sobrang mahal na. Talagang hindi po talaga biro kasi ako, marami na po kami nagawan. Talagang nakikita ko talaga yung difference ng mga materials kada linggo, kada buwan, tumataas po talaga. Kaya kung ako sa inyo, may unit kayo sa Lumina o sa ibang lugar, mas maganda po katulad dito, unahin niyo po yung pinaka-extension. Kasi mahal po ang bakal, semento, buhangin, graba, ang mahal. Kaya kasi yung mga tiles mura lang. Napansin ko yung mga tiles, kasi daming nagtitinda ng tiles dito, mas mura. Kaya unahin nyo po yung pinaka-extension. Kaso syempre, pag finishing touches din talaga, medyo malaki rin po talaga ang gastusan. So expected, pag malaki ang unit, malaki rin ang gastos. So bali, ito po is ipa-plastering po muna namin yan. May mga nakaabang na kami na tubo dito. Meron din dito. So before po kami maglatag ng wirings, pina-plastering po namin yan para hindi po masyadong lumubog yung aming utility box. Ayan. So hintayin nyo lang po. Magtatanong naman po kami sa inyo kung ano na yung mga susunod na hakbang. So, bali, ito po is napansin ko wala nang semento. Wala nang semento. Wala na tayong semento, Jake. Wala na ma'am, hindi lumating. Hindi kasi hindi namin alam kung ilan idadagdag, pero may lista tayo sa gate pass. Mga ilan pa kaya to? Malawak-lawak pa to. Malawak-lawak pa nga yan. Oo. May pahirap pa sa likod. Oh, ipa-plastering pa yung likod. Okay, sige. Ito, ganyan. Ito. Tansyahan mo nga kung ilan. Plastering, flooring, tas yung likod pa. Ano pa, lababo pa. Lababo pa. So guys, ito po yung sinasabi ko sa inyo na partial materials lang. Talagang gagalaw pa yung ating buhangin, semento. Ayan. So meron na tayong mga bakal dito para sa flooring. Nakakat na yan. Ayan, meron pa. Pwede pa natin yan nagamit. So I think ang titibagin namin dito is itong... Hindi ko lang po sure pa kasi hindi first time namin ng Athena. So ito pong pinto-matic po yan kasi ililipat namin sa kabila. Hindi ko pa ma-figure out kung anong itsura. Pero feeling ko ito. So tatanungin na lang namin sila ma'am, si sir kung paano yung magiging demolition.
Picturean ko lang. So sir, ito po yung sinasabi ko na kailangan pa namin ng semento. Pero yung buhangin, let's see kung baka magdagdag na lang po kami ng elf na lang. Ayan, medyo malawak pa po kasi ito. Siyempre magkakaroon pa tayo ng demolition dito. Plastering pa dito. Tapos lababo pa. Ayan, plastering pa dito. Ayan. Tapos flooring pa dito. Yung labas, ayan, plastering. So expected po talaga pag nagpapagawa, ganito talaga, may mga additional tayo. Kaya minsan, pagdating po sa gate pass, meron tayong hindi lang isa, dalawa, tatlo ang gate pass natin kasi may mga additional na pahabol eh. Mga palito pa siguro, ma'am. Mga 30 pa? Ay, sabi natin yung 15 sa palitada. Oo. 15 rin sa flooring. Oo. Kasama na yung lababo. O sige, 30. Ano pang materyales sa kailangan? Bakal okay naman ano? Wala na, okay na. May mga tira dyan panlababo. Oo. So yung kabilang side, dinaharangan na ni Kuya Bok. Ayan. Haharangan na rin po natin yan. Ito po is meron din tayong inside gutter. Ayan. Dito tayo. Storbo tayo dito. Ha? Hindi, gusto din yan. Oo. Bukas na lang. Langanin na eh. Lahat to deco stone. Tapos may plant box tayo. Kaya umpisahan mo. Sa taas ang umpisa, no? Oo. Kaya ito, ipagalaw pa nyo. Oo, malamang. Gutter to eh. Walang gutter yan. Walang gutter yan. Wala pang gutter to? Wala to. Wala. Ayan o, parang ganito. Walang gutter. Ayan. So ako ang binigay kong estimation dito sa materials, isaabot po talaga ng 150 plus. 150 plus po talaga. Actually, unang bugso pa lang ng order ko dito is 147 na. Hindi pa nga po kasama yung mga additional, pati yung deco stone ni ma'am, hindi pa po kasama yan. Kaya siguro sa isang Athena SF, siguro aabot ng 200. 200,000. Actually, hindi pa kasama yung roofing sa 147. Ano sukat yan? 2 meters. 2 meters. Okay, dito. Mula dito hanggang doon sa dulo. Ha? 440. 440. Okay, 440. Ito. 440. Dito naman, hanggang dito. Ilan? 450. 430. So, bali guys, kinuha namin yung sukat dito. Ayan. Parinig yun naman sa vlog. Tsaka ipapunta dito. So, ito tatanungin namin kung ano po yung magiging, tulad nung na-vlog ko kahapon, kung ano yung i-demolish namin dito. Kasi first time sa amin yung Athena SF. Pero sabi ko nga, yung pinto, matik yan, kasi lilipat po yan dito sa may harapan. Yan. So, bali, kaninang umaga, nagpa-deliver na po kami ng additional na 20 na semento. Actually, according sa aking mason, 30 pa daw. Kaso yung sa gate pass namin is 20 lang po ang nailista namin. So, estimated lang talaga. Kasi habang patapusan ng patapos
unit, doon po namin nalalaman yung mga kulang pa. Ayan, madali na lang pong tansyahin pag malapit ng matapos. Hindi po kasi tayo pwedeng mag-order ng isang bagsakan kasi wala tayong paglalagyan. Tsaka baka naman po mag-over naman po tayo sa materialis, mahirap pong isoli yun. Pero ito naman po is minimal na lang. So kanina, nakapagpahid na ng epoxy primer. Ayan. Tapos pipinturahan na rin po yan. So kumuha po tayo ng chocolate brown, 1 galon. Para po dyan sa roofing. Tsaka po dito sa PVC. Pipinturahan din natin yan. So expected talaga either semento o buhangin po ang ating mga additional dyan.